Amen, praise the Lord. Sa salita ng Diyos, sa Exodus chapter 20, verse 1 to 6. Amen. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, or any likeness, or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, and am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me. And 6, but showing steadfast love to those thousands of those who love me and keep my commandments. Amen. Purihin po Panginoon sa kanyang salita. Itong salitang ito ay binigay po ng Panginoon, no? Pinahayag ng Panginoon sa kay Moses doon sa Mount Sinai, no? Kung saan ito po yung Ten Commandments, amen, or yung moral law ay binigay ng Panginoon para maging gabay, na maging guide ng Panginoon, no? Sa mga Israelita, no, na iniligtas niya doon sa Ehipto, no, na kung saan nung time na sila po ay naging islabo, no, sa Ehipto. Amen. Kung saan itong salitang ito ay para maging gabay sa kanila, na kung saan sila po ay lumakad na naayon sa Panginoon, na sila ay hindi magkasala sa Diyos, no? Dahil nga po yung Israel, no, ay sila po ay naging chosen nation, no? Sila pinili ng Panginoon, hindi lang po na para maligtas, na sila lang po yung maligtas, kundi po sila po yung gawin ng Panginoon na maging ilaw, no, at asin sa buong mundo, no, na kung saan ay maghayag ng salita ng Diyos, o yung mabuting balita, no? At dito ang Ten Commandments na ito, no, ay binigay po sa kanila para kanilang maging gabay. Sila po hindi magkasala sa Diyos, dahil nga po yung Diyos natin, mga kapatid, ay siya po ay matuwid, no? Siya ay banal, no? Wala po siyang kapintasan, no? Ang lahat po ay nasa Panginoon, no? Ang kabutihan ay nasa Panginoon. Amen. Wala pong dungis ng karumihan or kasalanan yung ating Panginoon. Amen. At siya po yung naglalang sa atin, na kung saan ang nag-choose, no, sa Israel na namang na siyang magdadala ng kanyang mensahe na para sa buong sanlibutan, no, sa buong mundo. Amen. At dito po, no, makita po natin na napaklaro na iniutos po ng Panginoon, no, sa mga Israelita na wala pong dapat na Diyos maliban sa Panginoon, no, na naglalang sa atin, no, na kanilang sasambahin. Amen. At yung paggawa ng imahe na ipinagbawal din ng Panginoon, na huwag gumawa ng imahe, no, ng anumang bagay sa langit, sa lupa, or sa dagat, no, para gawing Diyos, no, at sasambahin, no. Amen. At sabi dito, no, na huwag ninyong paglingkuran, no, huwag nilang yung sabi din sa 5, no, you shall not bow down to them or serve them, no, na huwag kayong yumukod, no, at huwag yung paglingkuran yung mga Diyos-Diyosang ito, no. At dahil nga ang sabi ng Diyos, for I, the Lord your God, am a jealous God. Siya po yung mapanibughong Diyos, or silosong Diyos, no, na kung saan pag ikaw ay sumamba, no, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe, ay siya'y magagalit, no. Siya'y maiinis dahil nga po siya yung naglalang, no? Siya yung tunay na Diyos, no, na dapat na sambahin, na nararapat na sambahin. At siya po yung napakabuting Diyos, mga kapatid, no, na dapat sasambahin, no. At sabi dito, no, pag ikay patuloy na nagkasala sa Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, no, sabi dito, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate me. No? Sabi din ng Panginoon na kanyang parurusahan, no, ang mga nagkasala sa kanya, no, mula sa ama, sa mga anak, no. Yung kasalanan ng ama ay mararanasan ng anak, no, sa third at saka sa fourth generation. Yan po ay napakatindi, mga kapatid, no. Halimbawa na lang dun, no, yung nagkasala si David, no, na inagaw niya yung asawa ni Uriah, no, na yung si Bathsheba, no, inagaw niya, kinuha niya, no, at pinatay niya si Uriah, no. Amen.
pinadala niya doon sa patag-awayan, sa labanan, no? At nilagay niya sa unahan para mapatay si Urea, no? At matabunan yung kanyang kasalanan, no? Na kung saan ay siya ay sumiping, no, kay Bathsheba. Amen. Kaya yon ay naging hatol sa kay David, no, na sinabi ng Panginoon na mararanasan niya yung kaparusahan ng Panginoon mula sa kanyang anak. At even nakikita po natin, no, sa buhay ni David sa kanyang mga anak, no, ay hindi po naging maayos yung buhay nila, no. Nung ni-restore na lang ng Panginoon, nung nagpakumbaba po siya, no, doon sa at binigay muli ng Panginoon yung anak niyang si Solomon, no, na para maging hari, no, maging sunod sa kanya, no. Kaya yun po, at siya rin po yun sa limbawa na ang isang tao pag nagkasala, no, isa lang po yung makapag-restore sa kanya, no, sa kasalanan is magpapakambabang loob sa Panginoon, no, humingi ng tawad, no, hingin niya ng tawad yung kanyang kasalanan, no, at bumalik loob sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Yun po ay naging halimbawa kay David, no, at yun po ay binigay si Solomon, no, na siya pong nagpatayo ng templo ng Panginoon sa Israel, the first temple, no, sa Israel, sa Jerusalem. Amen. At yun po, no, sa panahon natin ngayon, no, makita natin na yung henerasyon natin ay napakarampant, no, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no. At isa po doon is yung katuruan, no, ng Roman Catholic, no. At even man yung Buddhist, no, mga Buddhism, no, Hinduism, no, lahat po yan, no, mga turo ng tao, no, na hindi po naayon sa salita ng Diyos, no, na kung saan ay hindi nila sinusunod lamang ng tao, no. Pero kung makita po natin sa salita ng Diyos, ito po ay malaking kasalanan para sa Kanya, no. Kaya nga po, no, sa panahon natin ngayon, no, marami pong mga dilubyo, marami pong mga baha, lindol na nangyayari, no, dahil grabe, napakatindi na po yung kasalanan ginagawa ng tao. Even man po yung kalaswahan, no, yung pagmamak sa Diyos, no, ay napakatindi na walang takot yung mga tao sa Panginoon, no. Tinatawanan nila yung salita ng Diyos, yung mga taong naghahayag, no, binabastos, no, minamak, no, sinasalita ng hindi maganda, no, pinipersecute, pinapatay, no. Ganun po nangyayari, no, na instead na magsisi, no, tanggapin yung Panginoon sa kanilang buhay, no, pero ganito yung nangyayari. Amen. Kaya kung makita po rin po natin dito, no, na ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid, no, sa ating buhay, no, na bago niya po hatulan yung isang tao o isang bansa, ang buong mundo ay binibigyan niya po ng warning, no, binibigyan niya po ng babala, no, sa pamamagitan ng mga taong naghayag ng salita ng Diyos, no, nagsasabi ng katotohanan, no. Ganun po yung Panginoon na hindi niya kinaagad-agad na pinaparusahan. Isa din po yung halimbawa doon, yung pagpapadala niya na kanyang anak na sa Jesus, no, ang ating Panginoong Jesus, no, na bago niya parusahan, no, in the last days, no, in the judgment days, mga kapatid, no, pinadala niya yung Panginoong Jesus, no, na na mailigtas tayo dun sa kaparusahan na kanyang inihanda, no, na ay nararapat lamang sana doon para kay Satan, no, at saka sa mga anghel na sumunod sa kanya, no, ang parusang iyon. Pero dahil nga po ay marami pong nadideceive ng kaaway, marami po yung na naliligaw ng landas, no, lumalakad na hindi naayon sa Panginoon. Kaya marami pong makakasama doon sa kaparusahan na inihanda ng Panginoon kay Satanas. Kaya ganun po, mga kapatid, no, isang paalala sa atin ng Panginoon yung mga pangyayari ngayon, lalo sa Pilipinas, napakatindi ng baha, no. Isa itong paalala, mga kapatid, na bumalik loob sa Panginoon, no. Iwaksi na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no. Even sa Cebu, no, napakarampant, no, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no. Even yung mga Chinese, mga Pungsoy, lahat, no, ay napakatindi. Even man yung Roman Catholic, no, napakatindi yung mga kanilang pagsamba, no, yung talagang grabe yung kanilang honor, no, sa rebulto ni Maria, no. Even man sa ginawang rebulto sa Panginoong Hesus na hindi naman yun yung tunay na mukha ng Panginoon, no, na talagang yung sinusunod lang nila kung ano yung sinasabi ng leader nila, no. Yun po ay napaka delikado, mga kapatid, na sumusunod ka sa iyong leader na hindi mo alam kung saan pahantong yung kanyang buhay, no.
Yun yung nakakatakot mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, no, pag-isipan nyo na, no, tignan nyo kung ano yung mga nangyayari sa palibot nyo, sa relihiyon, no, sa mga pananampalataya ninyo, sunod-sunod kung tunay ba, no, kung ito ba talaga yung nanggaling sa Panginoong Hesus, no, ito ba talaga nanggaling sa Diyos, no, yung mga pinapayag lang nila or na ito ba yung nanggaling sa revelation ng Panginoon. Dahil nga po lahat po na naghayag ng salita ng Diyos ay meron pong banal na espiritu na nagre-ripple po sa kanila mga kapatid. Amen. Kagaya po sa mga propeta, no, sa mga judge na binigay ng Panginoon, no, sa mga disciple, yan po ang pinapahayag nila, yan po ay nanggaling sa Panginoon, no, ni-reveal ng Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, no, na wala pong prophecy na hindi po nanggaling lamang sa tao, kung ito ay nanggaling sa Panginoon, no, yung mga prophecyang ito na binigay po ng mga prophet, no. Kagaya po nila ni Prophet Daniel, no, na Isaiah, no, ni Jeremiah, no. Lahat ng ito po ay mga nanggaling po sa Panginoon. Kung babasahin mo yung salita ng Diyos, nandyan po literal po na nangungusap po yung Panginoon, no, sa kanila sa Old Testament, mga kapatid. Kaya yun po, no, napakaganda kung basahin niyo po yung salita ng Diyos. Wala pong mawawala sa inyo, no, sapagkat kayo po ay mabuksan ang iyong isipan, no, sa katotohanan. At pakinggan niyo rin po yung mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. No. Huwag po kayong magalit. Pakinggan niyo po at sa buhay, no, i-apply sa buhay, no, i-realize, no, dahil tayong mga tao ay binigyan po tayo ng freedom ng Panginoon. No? Huwag niyo pong sayangin mga kapatid, no, na gamitin yung free will na binigay ng Panginoon, na inalaw ng Panginoon sa atin, na sa kasamaan, no, kundi sa kabutihan, no, na nandyan po yung Panginoon, no, bukas po siya, no, na tanggapin po ang bawat isa, na handa pong magsisi, handa pong talikuran yung kanilang kasalanan at bumalik loob sa Kanya. At sambahin po natin mga kapatid, no, yung Panginoon, no, sa araw ng linggo, sa araw ng pagpapahinga, no. Huwag niyo po hayaan na huwag sumamba, unahin yung mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon, no. Yung mga bagay na temporary lamang mga kapatid. Yun po ay wala pong silbi sa Panginoon mga kapatid, no. Hindi po yun yung uh, titignan ng Panginoon pag tayo po harap sa Judgment Day. Kundi titignan niya po kung paano po tayo naglingkod sa Panginoon, paano po tayo namuhay, no, na naayon po sa Panginoon. Pag hindi po nakasulat ang yung pangalan no, sa aklat ng buhay mga kapatid, wala na po talagang chance mga kapatid. Ikaw po ay mapupunta sa kadagat-dagatan po. Kaya ngayon pa lamang po habang buhay, no, buhay ka pa, no, paglingkuran mo ang Panginoon, magsisi ka, tumalikod sa iyong kasalanan. Kaya yun po yung napakagandang choice sa ating buhay, no, yung lumapit sa Panginoon, maglingkod sa Kanya. Dahil nga, kahit ano man yung sitwasyon na mararanasan natin dito, mamulubi ka man, wala kang makain, hindi mo maabot ang lahat ng bagay nandito sa lupa, no. Kung ikaw may relasyon sa Panginoon mga kapatid, wala pong silbi yung mga bagay na ito, no, kumpara doon sa pinangako ng Diyos, no, ng Diyos, no, sa atin. No. Kaya encourage everyone, no, na ito na po yung time, no, turning point, no, kagaya sa ating bansa na turning point, no, na lumapit at tumalikod sa kasalanan, no. Tagapin ng Panginoon, sumampalataya, no, bumalik loob sa Kanya. Kaya nawa, no, ay maraming mga taong babalik loob sa ating Panginoon sa mga panahon ito. Kaya dahil nga po ang katotohanan ay malapit na lang po bumalik yung ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya yun po, no, huwag niyo pong neglect yung salita ng Diyos. Sa buhay niyo po pag-aralan, no, at ipanalangin na kayo po dadalhin ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya mga kapatid. Dahil sila po yung tutulong sa inyo, no, para maging mature na mananampalataya at maunawaan yung salita ng Diyos. Kaya yun lamang po mga kapatid. God bless po.